At ang pamagat po ng ating message ay giving the benefit of the doubt. Giving the benefit of the doubt. So mamaya po, explain ko kung ano ibig sabihin nitong expression na ito. Giving the benefit of the doubt. Okay? So, magbabasa tayo ng Word of God this morning. And after that, tayo po mga kapatid ay mananalangin. Ang ating text ngayong umaga ay sa 1 Corinthians chapter 13, verse 7. 1 Corinthians chapter 13, verse 7. At ito po ang mababasa natin sa salita ng Diyos. Sundan lang po ng inyong paningin. The Bible says, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Yan, nabasa po natin na yung word, yung phrase na all things. Lahat. Believeth all things, beareth all things, hopeth all things, endureth all things. So, dun sa part mga kapatid ng beareth all things, ibig sabihin ay tinitiis mo, dinadala mo ang lahat ng mga bagay. Naniniwala ka, believe it all things. Pag sinabing believe it all things, kung ano yung first information, ay paniwalaan nating totoo. At dito papasok yung tinatawag na benefit of the doubt. Pag sinabing benefit of the doubt, yung nagbibigay ka ng baka sakali na kung ano man negative na naiisip natin, ay sana baka sakali, sana'y hindi ganon. Okay? Hope it all things, endure it all things. Pray po muna tayo mga kapatid. Lord, salamat po sa umagang ito sapagkat mayroon po uling pagkakataon na mapag-aralan ang iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan ito at patuloy na ang puso namin ay maging sagrado at may kapayapaan sa inyo pong harapan, Panginoon. Salamat po at pagpalain mo po kaming lahat sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Mga kapatid, ito pong message na ito ay matagal ko nang naihanda nung ako'y nasa Mindoro pa. At hindi ko muna itinuro online sapagkat nung time na yun, mga kapatid, ay ang puso ko ay mabigat. Sapagkat ang nakikita ko ay puro na lamang sa pantaha or guessing. Sabihin na nating negative judgment sa inyo pong lingkod. Okay? At kahit, alam nyo, yun yung time na maging ang mga friends ko, ang marami kong mga dating matalik na kaibigan, ang tingin sa akin ay totally sobrang hindi edifying na tao, mga kapatid. At nasasaktan ako nung time na yon at sinisigaw ng puso ko na sana magbigay naman kayo ng benefit of the doubt. Ayan. So, at kung ito po ay matututunan ng lahat ng Kristiyano, itong pagbibigay po ng benefit of the doubt, mga kapatid, na tinatawag, talaga naman po mga kapatid na tayo po ay maiingatan po, mape-preserve yung atin pong relationship, mga kapatid, ano? So, akin pong minomonitor ng konti itong ating yan, salamat po. Yan, salamat sa update, Sister Tess. Brother Bernie, nandiyan na rin si Brother Bernie. Good morning, Brother Bernie. We miss you. Sana kung nandito ka nung fellowship ay yan, marami po sana tayong mga pangdagdag suggestion. Yan. Pero sa susunod, Brother Bernie, I hope na makasama po kayo. Now, patuloy po tayo. So, yung giving of the benefit of the doubt, ito yung sigaw ng puso ko. Nung panahon na ako po, mga kapatid, ay inaakala ko na nami-misjudge ako. Okay? Ang daming negative impression sa akin. At na-judge ako. At ang sigaw ng heart ko, sana naman, magbigay kayo ng benefit of the doubt. Huwag naman kayong agad maniwala. Magbigay naman kayo ng pagkakataon na marinig ang aking side. Yun. So, mga kapatid, kaya ngayong umaga ay ituturo ko po ito at sana simula ngayon ay inyo na pong ilalagay sa inyong puso ang bagay na ito, mga kapatid, upang ito po ay maging gabay natin
At pag natutunan natin ito, hindi po tayo magiging kagaya ng iba na agad-agad ay humahatol sa kapwa. Okay? So, as way of our introduction this morning, ay hayaan po niyong basahin ko yung aking isinulat na introduction sa umaga pong ito at aking pong ipaliwanag ng maayos, mga kapatid, para absorb natin yung ating topic this morning. Okay? In a world full of misunderstanding, miscommunications, and assumptions, it is easy to become cynical and judgmental. Nasa panahon tayo, mga kapatid, na kung saan, sabi rito, nasa mundo tayo ng full of misunderstanding. Di ba? Punong-puno ng misunderstanding kahit sa Senado. Pag makikinig ka, mga kapatid, sa Senate hearing, Senate hearing, mga kapatid, ay talagang napakadaming misunderstanding, miscommunications, minsan nananadya na, no? Assumptions, mga palapalagay, at sobrang dali, mga kapatid, na tayo maging cynical. Pag sinabing cynical, para bang ganito, ibinaks na natin yung tao sa ating isip. Yan ka na. Parang ganyan ka na. So, yun po ang ibig sabihin ng cynical or pagiging judgmental. Okay? Ngayon, bilang mananampalataya, hindi kalooban ng Diyos na maging ganun tayo. Hindi kalooban kailanman ng Diyos na tayo maging cynical or maging judgmental. Ang mananampalataya ay dapat malawak, broad-minded, mga kapatid, hindi narrow-minded. Okay? Kaya po ngayong umaga na bigyan niyo po ito ng pansin kahit na may ginagawa kayo at medyo busy kayo, mga kapatid, hindi kayo makafocus. Kung kaya mag-focus ay mag-focus muna. Or kung hindi naman talaga kaya, mga kapatid, ay balikan po ninyo, ha? At kahit mga 3 beses yung balikan ng message na ito upang maintindihan niyo po ng lubos. Okay? Often, when others fail or make mistakes, we are quick to jump to conclusions and form opinions about their character or intentions. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Lahat naman tayo may kapunahan, mga kapatid. Pero, yung mga tao po na tumitingin sa atin o tayo na tumitingin sa kapunahan ng iba, nawa po, mga kapatid, ay huwag tayo agad magbigay ng conclusion at maglagay ng tuldok period na yan siya. Okay? Dapat makita natin ang lahat ng anggulo kung bakit niya nagawa yung bagay na yun, mga kapatid, at hindi tayo agad-agad hahatol. Ano po? Yan po yung aking masasabi sa ating introduction ngayon. However, the Bible encourages us to give others the benefit of the doubt. Pag sinabing benefit of the doubt, to believe the best in people. Yan. Pag sinabing benefit of the doubt, maniwala ka sa bagay na best sa tao na yun. Ano pa? To remain patient and to withhold judgment. Huwag ka agad maghatol, okay? Tigilan mo munang humatol. When uncertainties arises. Pag may mga hindi pa katiyak o tiyak na mga informasyon, huwag muna agad tayong mag-judge. Okay? This morning, we will explore why giving the benefit of the doubt is very important and how we can practice it as a Christians. Okay? So, bigyan po natin ng din ito ngayong umaga na bilang Kristiyano, tayo po ay inaasahan ng Diyos na magbibigay ng benefit of the doubt o yung pagkakataon na ang iba ay marinig natin. Baka naman hindi sila ganon. Ayan. Yun po yun. Pag sinabing benefit of the doubt, usually, nakarinig ka ng negative na bagay sa iyong kapwa. At magbibigay ka ng benefit of the doubt na ibig sabihin ay, baka naman hindi siya ganon. Yan. Okay? So, ito po'y mahalaga, mga kapatid, upang maingatan nga po at ma-preserve ang atin pong relationship. Tandaan niyo po, mga kapatid, lagi kong sinasabi sa ating devotion at maging sa atin pong mga pangangaral, paulit-ulit kong sinasabi, yung 3 Ds, yung 3 D
na ginagawa ng devil. Number 1 is to deceive. Number 2 is to divide. And number 3 is to destroy. So, yan po ang gagawin niya sa mga fellowship natin. Yan ang gagawin niya sa ating family. Yan ang gagawin niya sa atin pong ministry, sa ating mga churches, mga kapatid. I-deceive, i-divide, and i-destroy. Yan, mga kapatid. Kaya ingat tayo. Minsan nag-i-start yan sa isip. At kapag hindi po tayo naging maingat, hindi tayo nagbigay ng benefit of the doubt, hindi na natin papansinan ng isang tao sapagkat meron na tayong palagay sa kanya na hindi tama. Huwag ganun, mga kapatid. Sikapin po natin na maging intact ang ating sweet fellowship sa isa't isa, bagamat may napupuna tayo. Okay? Kaya nga po sabi ng Bible ay, bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. Yung verse na yon na ating binasa kanina, mga kapatid, which is our text, mga kapatid, dito po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 7, ay nagbibigay sa atin po ng tamang attitude or character towards our sisters and brothers. Okay? So, number 1, mga kapatid, sa ating point ngayong umaga, the importance of giving the benefit of the doubt. Ano po ang halaga ng pagbibigay, ng pagkakataon, na baka ang ating kapatid naman ay hindi gayon. Okay? Yan po yung ibig sabihin ng benefit of the doubt. Basahin po muna natin ang sinasabi dito sa Proverbs 10:12. Amen? Salamat po sa mga kapatiran na naglalagay po ng verses sa ating comment section. Proverbs chapter 10, verse 12. The Bible says, hatred is stirred of stripes, but love covereth all things. Napakaganda ng talatang ito. Sapagkat ang isang tao, mga kapatid, na namumuhi sa kapwa, ay talagang ang daming pagkakataon na siya po'y makipag-away. But, sabi ng Bible, but, yung pag-ibig or yung charity, but love covereth all things. Nabasa po natin yan, mga kapatid, sa Peter, sa New Testament, that love or charity covereth all things. Okay? Covereth the multitude of sins. Yan, yun po ang sinabi po sa New Testament. Ngayon, mga kapatid, ano po at paano natin i-apply ito sa ating buhay? Okay? Giving the benefit of the doubt is an act of love. Ito pala ay pag-ibig. Ito pala ay charity. Proverbs tells us that love covers a multitude of sins. Meaning that when we love others, kapag mahal natin ang iba, we do not quickly assume the worst about them. Yun ang problema na atin po agad na hahatulan yung masama sa kanila. Huwag pong ganun. Dapat po, mga kapatid, ay isipin natin agad yung best about them. Hindi yung worst about them. It's a matter of mind-setting, mga kapatid. At bilang Kristiyano, huwag po tayong negatibo masyado. Ano po? Instead of jumping to conclusions or magnifying the faults or their faults, we chose to extend grace and understanding. Okay? Alam nyo, ito yung sabi ko nga sa inyo kanina sa ating introduction. Relate ako sa topic na ito dahil naranasan ko, mga kapatid, na mahatulan ako talaga. Masakit, mga kapatid. Pero salamat, iyon ay nagpamature sa akin at nagbigay sa akin, mga kapatid, ng mas malawak na pangunawa sa kapwa. Okay? At kaya, ayaw kong mahulog tayo sa isa't isa sa maling bagay na ito. Kaya ito'y tinuturo ko, mga kapatid, kasi gusto ko ma-preserve natin yung atin pong fellowship. Okay? Kapag alam nyo, kapag buo tayo,
Anong gagawin ni Satan sa buo? Ay di basagin. Tama? Anong gustong gawin ni Satan? Pagbuo. Ha? Ang gagawin po niya ay ano? Babasagin niya. I-divide niya, i-deceive niya, and i-destroy niya. Okay? So mga kapatid, kailangan atin pong itong bigyan ng diin. Okay? Kinakailangan mga kapatid, magkaroon po tayo ng benefit of the doubt. Importante po yan. Okay? So yan, nakita na natin ang importance ng giving of the doubt. Number 2, giving the benefit of the doubt reflects Christ's love for us. Okay? Ang pagbibigay po ng benefit of the doubt ay nagre-replika. Nagbibigay ito ng salamin. Sumasalamin ito sa pag-ibig ni Kristo para sa atin. At ito po ay mababasa natin sa Ephesians chapter 4, verse 32. Ephesians chapter 4, verse 32. At ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you, mga kapatid. Yan. So pasensya na kayo kasi sobrang nag-adjust po yung ating yung ating pong camera dito sa liwanag ng araw. Kaya ang dilim-dilim ko diyan, pero sa totoo lang mga kapatid, ang liwanag ko ngayon sapagkat sumikat na po ang araw. At ang bintana, mga kapatid, ay sikat ng araw ay nakatutok sa akin. Kaya, ang dilim ko po. So, okay lang yan. Ang mahalaga po, mga kapatid, ay nakikita niyo po ang salita ng Diyos. Amen? Naririnig pala ang salita ng Diyos. Okay, mga kapatid. So, number 2, giving the benefit of the doubt reflects Christ's love for us. Okay? So, mahalaga po yan, mga kapatid. The ultimate example of giving the benefit of the doubt is found in the way God has dealt with us. In fact, hindi po bokabularyo ng Diyos ang giving the benefit of the doubt. Dahil, ang Diyos naman po ay alam niya ang lahat ng bagay. Wala pong bagay o kahit yung mismong motibo ng puso, ay yan po ay kitang-kita at walang maitatago sa Diyos. Pero, ginamit natin yung ekspresyon na to sa Diyos sapagkat ganon na lamang kahaba ang pisi ng Diyos. Ganon na lamang kahaba ang pagtitiis ng Diyos upang bigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay makarealize ng ating pagkakamali. Amen? Ang Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng chance na ma-realize natin ang ating sarili. Okay? Despite of our many mistakes and shortcomings, God does not immediately judge us. Instead, He offers forgiveness through Jesus Christ, our Lord. Amen, mga kapatid. His love covers our sins and gives us the benefit of the doubt by offering us grace and mercy even when we fall short. So itong giving the benefit of the doubt nito ay sa atin mismo. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa atin mismo na ma-realize natin ang ating pagkakamali at tayo po'y gumawa ng mabuti o ng matuwid, mga kapatid. Okay? As Christians, we are called to reflect Christ in our relationship with others. Just as God has been kind, tender-hearted, and forgiving toward us, we are to be the same toward others. When we withhold judgment and extend grace, we are embodying the very character of Christ. Amen? So kapag tayo daw po, mga kapatid, ay nagtitiis, nagtitimpi, iniisip yung best sa ating kapwa, lagi nating iniisip na, ay baka may problema lang, ay baka meron lang pinagdadaanan sa buhay,
ay hindi ko siya papatulan sapagkat baka siya ay mayroon talagang dinadalang problema. Amen? So, ganun dapat tayo. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon, tayo po mga kapatid ay galit. Diba? Minsan, nadadala po ng ating init ng ulo, ang ating way ng pagsasalita. At akala ng mga nakakakita sa atin, o yung kaharap natin, sila yung kinagagalitan po natin. Yan naman pala'y hindi. Ibig sabihin mga kapatid, yung ating pong temperament ay pabago-bago. Yung ating mood ay pabago-bago. Minsan po ay napapabilis tayo ng salita at nagiging harsh ang ating mga salita. Pero intindihin po natin na baka nga po meron lamang po siyang pinagdaraanan. Ano po mga kapatid? At wag nating isipin na tayo po lagi o tayo po ang kinagagalitan ng tao na yun. Mga kapatid, natandaan po ba ninyo yung ating message about the golden rule? Gawin mo sa kapwa mo kung ano yung gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Amen. So, huwag ka agad humatol sapagkat alam mo sa sarili mo na kapag ikaw ang may pagkukulang, ikaw ang may pagkakamali, hindi mo rin gusto na ikaw ay hatulan agad. So, ganyan ang gawin natin sa ating kapwa. Huwag natin hatulan agad ang ating kapwa. Ano man ang ating nakikita, hanggat hindi pa natin siya nakakausap, hanggat hindi pa natin siya natatanong, hanggat hindi pa natin naririnig mula sa kanyang labi kung ano ba talaga ang meron sa kanyang paniniwala o ang kanya pong ugali, mga kapatid, huwag na huwag tayo agad hahatol. Okay, mga kapatid? Alam nyo, marami pong mga relasyon ang nasira dahil po sa chismis. Marami pong mga simbahan ang mga na-divide. Dahil po mga kapatid, hindi pa naririnig ang kabilang panig ay agad-agad kumakampi doon sa kanyang gustong kampihan. Dahil po doon mga kapatid, anong nangyayari? Dapat naintindihan ninyo ang nasa likod ng lahat ng division, ng deception at ng distraction ay si Satanas. Sabi nga po ng Bible, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa dyablo. Tumutukoy ito mga kapatid sa impluensya ng kaaway. Nagbibigay po mga kapatid ng deception sa mind si Satan. And because of that, nagkakaroon tayo ng aloofness. Nagkakaroon po tayo ng division sa isa't isa. And later on, gusto na po nating makipaghiwalay. Gusto na po natin mga kapatid na huwag makita at kamuhian na lamang yung tao na yun. Bagamat wala pa tayong malinaw na impormasyon sa kanila, ay agad-agad lalayuan na natin sila. Napaka sakit nun. Napaka unfair nun, mga kapatid. Amen? So, ayaw natin na tayo tatalikuran ng ating mga kaibigan sapagkat hindi pa nila alam ang tunay na pangyayari, di ba? So, yun din po ang gawin natin sa ating kapwa. Yun din po ang gawin natin sa ating mga kaibigan. Ganyan po ang gawin natin sa ating mga kamag-anak. Ganyan po ang gawin po natin sa ating mga katrabaho. Ganun po ang gawin natin, mga kapatid, sa ating pong simbahan, sa ating mga church members, sisters and brothers, mga kapatid. Okay, mga kapatid? Yun po ang masasabi ko, mga kapatid, upang mapanatili ang atin pong mabuting samahan. Number 3, the danger of failing to give the benefit of the doubt. Ito na yung panganib. Ano po yung una? Balikan po natin saglit, mga kapatid. Number 1, the importance of giving the benefit of the doubt. Number 2, diniscuss natin yung giving the benefit of the doubt reflects Christ's love for us. Amen? And number 3, the danger of failing to give the benefit of the doubt. Ang panganib sa hindi pagbibigay ng pagkakataon sa isang kapatid na maipaliwanag na sa atin o malaman natin ang tunay na pangyayari sa kanilang buhay.
Ano po ang ating masasabi, mga kapatid? Anong sabi dito sa James chapter 4 verses 11 to 12? James chapter 4 verses 11 to 12. The Bible says, giving not evil for speak not evil one of another, brethren. Ang ganda nun, ano? Yung unang part na yun. Okay? Speak not evil one of another, brethren. Huwag tayong magsalita ng masama sa isa't isa. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Ayan. So makikita po natin ito, mga kapatid, na ang atin palang pagsasalita ng laban sa kapatiran ay iniaangat natin ang ating sarili ng higit sa salita ng Diyos. Okay? So, hindi yun kalooban ng Panginoon. Hindi tayo tinawag upang maging judge na walang batayan. Kung tayo man po ay mahahatol, mga kapatid, ay mayroong tayong batayan sa Word of God. Pangalawa, bago tayo magbigay ng verdict, mga kapatid, gaya po ng nasa hustisya o nasa judgment hall, mga kapatid, bago pumukpok ang isang hukom at sabihin ito ang hatol, ay napatunayan niya, narinig niya, nabasa niya, nakausap niya ang witnesses. Amen. At beyond reasonable doubt, ay napatunayan po niya na talagang ang hatol na kanyang ihahatol ay siyang patas na hatol. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, makikita niyo po yung symbol ng korte sa court. Di ba yung babae may hawak na timbangan sa kanyang kamay? Tama? At anong mapapansin niyo? Siya po'y nakapiring. Siya po'y naka-blindfold po siya, mga kapatid. Na ibig sabihin, ang isang hukom ay walang kakampihan. Okay? Kahit kamag-anak mo yan, kahit na yan ay best friend mo, wala kang kakampihan. Dapat pakikinggan mo kung ano ang informasyon, ano ang mga ebidensya. Titignan mong mabuti. Hindi po pwedeng hahatol ka na lamang ng walang matibay na batayan. When we fail to give others the benefit of the doubt, we are quick to judge and speak evil of them. Alam nyo, yung mga taong pag nakausap mo ay agad-agad negative ang sinasabi sa kapwa. Mga kapatid, hindi po sila nagkaroon ng pagkakataon na magbigay ng benefit of the doubt. Okay? Kaya ang aking pong hamon sa bawat sa atin, matutunan po natin ito. Upang tayo po, mga kapatid, ay hindi po magkasala sa ating kapatid at sa Panginoong Diyos. James warns us against this, saying that judgmental attitudes can lead us to speak evil and disregards God's law. Mga kapatid, may the Lord help us na tayo po ay humatol ng tamang paghatol. Failing to give others the benefit of the doubt can lead to division, broken relationships, and a lack of trust. It also fosters an atmosphere of criticism and negativity rather than one of love and encouragement. Okay? Mga kapatid, if we want to protect our fellowship, if we want to protect our bonded in Christ, if we want to protect the unity of the Spirit, sabi po ng Ephesians chapter 4,
endeavoring to keep the unity. Amen. Of faith. Ibig sabihin, mga kapatid, trabaho po natin ito na panatilihing intact, bonded ang atin pong fellowship bilang mga mananampalataya. At mahirap pong mangyari yon kung tayo po ay sobrang bilis humatol. Amen? Kinakailangan magbigay po tayo talaga ng benefit of the doubt. Number 4, mga kapatid. Number 4, how to give the benefit of the doubt. Tuturuan ko po kayo ngayon kung papaano po ang step by step ng pagbibigay ng benefit of the doubt sa ating kapwa. Ang pangit ng aking pwesto, ano? Masyadong hindi ko na anticipate na ganito yung araw. Anyway, okay lang yan. Mga kapatid, okay lang yan. Now, tignan po natin. How to give the benefit of the doubt. Ang ating reference ay makikita sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Ito yung sinabi ko kanina na New Testament version ng ating text kanina sa Proverbs chapter. Doon sa Proverbs kanina, nabasa po natin. Okay? 1 Peter chapter 4 verse 8, the Bible says, "And above all things, have fervent charity among yourselves. For charity or love shall cover the multitude of sins." Amen? Ang pag-ibig daw po ay tatakpan nito ang napakaraming kasalanan. Hindi natin sinasabi na walang kasalanan ng ating kapatid. Maaring may kasalanan nga po siya. Pero kapag tayo punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, may kakayahan ang pag-ibig na yon na takpan o ma-overlook natin yung karamihan ng mga kasalanan na yun. And because of that, mga kapatid, hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Bagkus tayo po, mga kapatid, ay magkakaroon ng pagkakaisa. Amen. Number 1, mga kapatid, how to give the benefit of the doubt. Ito po yung 4 na order kung paano natin ito gagawin. Number 1, choose to love first. Amen. Check your heart. May pag-ibig pa ba sa kapatid? Tandaan po ninyo, lahat ng bagay dapat pinapatakbo ng pag-ibig. Amen? Kapag wala nang tunay na pag-ibig ang ating puso sa kapatid, diyan na mag-uumpisa ang lahat ng negative na bagay sa kanila. When we love others, we are more likely to extend the benefit of the doubt. Kapag mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang iba, mga kapatid, gustong-gusto po natin na magbigay ng pagkakataon na sila ay tama. Hindi kagaya ng ating iniisip na negative. Amen. Charity covers sins, which means that we overlook faults and give grace when we don't have all the information. Ibig sabihin, pag sinabing i-overlook, para bang lampasan ng iyong tingin, mga kapatid, sa kanyang nabibinbin na pagkakamali. Narinig mo ang kanyang pagkakamali. Nalaman mo ang kanyang pagkakamali na sinasabi ng iba. Pero nagbibigay ka ng biyaya at hindi ka agad humahatol sapagkat hindi pa buo ang informasyon. And by the way, mga kapatid, kahit na mapatunayan mo pa na siya'y tunay na nagkamali, ang tunay na may charity ay hahayaan niyang matakpan ng kanyang pag-ibig ang kasalanan ng kanyang kapatid. At dahil po doon, hindi niya po ichichismis. At dahil po doon, hindi po niya, mga kapatid, pamamalian masyado. Because i-encourage po niya, ipapanalangin po niya sa Diyos ang kanyang kapatid. Amen? Number 2. Number 1, choose to love first. Number 2, assume the best about others.
assume the best about others. Ang i-assume mo yung best sa kanila. Hindi yung worst sa kanila. Instead of jumping to conclusion or assuming the worst, chose to believe that others have good intentions and are acting out of a pure heart unless proven otherwise. Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabi mong ito na ang i-assume ko best, okay? At gaya ng sinabi ko kanina, kahit na-prove na natunay siyang nagkamali, mga kapatid. At nandun naman po yung pagsisising puso. Kinakailangan yung charity, yung love na binigay sa atin ng Diyos, ang siyang gagamitin din natin upang i-cover ang multitude of sins. Covering the multitude of sins is not condoning sins. It's not tolerating sins. It means giving others the opportunity to change. Amen. Encouraging others to get up from their fallen state, mga kapatid. Amen. Number three. Withhold judgment until you know the facts. Pigilan mo muna ang sarili mong humatol. Malibang hanggat hindi mo pa nalalaman ang kabuuan ng katotohanan o information. Avoid making snap judgments or spreading rumors. Instead, wait until you have all the facts and context before forming an opinion. Ang problema, hindi nga po nagpo-form ng opinion eh. Nagpo-form agad ng conclusion. And because of that, without knowing the exact and the 100% information, meron na po agad rumors. Nag-spread na agad, mga kapatid, ng chismis. Mga kapatid, huwag pong ganon. Ano po? Tulungan po tayo ng Diyos na hindi ito gawin. Sapagkat kaawa-awa ang kapatid natin kung ito po ay magawa natin sa kanila. At kung tayo naman po ang nagkamali, mga kapatid, hindi naman natin gusto yung gagawin o ginagawa natin sa kanila kung sakaling nagagawa natin yun. Amen? And lastly, mga kapatid, pray for wisdom. Ask God for wisdom to see others through the eyes of God. Yung gaya din ng kanyang love, kagaya din ng kanyang mercy, kagaya din ng kanyang grace. Pwede po ba nating hilingin sa Diyos na, Panginoon, pahiram po ng inyong mga mata. Pahiram ng inyong puso, Panginoon. Pahiram ng inyong habag. Pahiram ng inyong biyaya. At ito'y maiparamdam ko po sa aking kapatid, sa aking pastor, lalo na kapag pastor nyo, lalo na kapag leader ninyo. Huwag kayo agad humatol sa inyong leader. Magbigay kayo ng benefit of the doubt. Bigyan nyo ng pagkakataon, mga kapatid, na siya makapagsalita, makapagpaliwanag. At kung talagang nagmamahal ka sa kapatid mo, hindi mo siya didikdikin at hindi ka magiging impartial, mga kapatid. Giving the benefit of the doubt is an important part of Christian walk. It allows us to reflect Christ's love, fosters unity in our relationships, and avoid pitfalls of judgment and divisions. As we extend grace to others, we will build a stronger, more compassionate community and mirrors the love of God. So ngayong umaga, let me encourage you. Let me encourage you, mga kapatid.
I encourage you to evaluate your relationship to God today. Sino-sino yung mga taong napag-iisipan mo ng mali? Please reconsider. I am now inviting you to forgive, amen, or extend grace to someone in your life. Lagi kong sinasabi ito, forgiving others is your gift to yourself. Alam niyo kung sino ang unang-unang affected at nahihirapan kapag ikaw ay mayroong dinadalang bigat sa puso mo? Hindi naman yung tao na yun. Baka nga sarap-sarap ng tulog ng tao ng kinagagalitan mo, pero ikaw hindi. Diba? So, ang pagpapatawad ay regalo na maibibigay mo sa sarili mo. Okay? Sapagkat ang unang-unang nahihirapan, pag ikaw ay may tanim sa puso, ay ikaw mismo. Okay? So, I'm now inviting you to forgive someone. I'm now inviting you to extend grace to someone in your life. I invite you to come and pray to the Lord. Right now, mga kapatid. Ask for His help in seeing others. Humingi ka sa Panginoon ng pagkakataong makita mo ang mga tao ayon sa paningin ng Diyos, ayon sa pag-ibig ng Diyos, gaya ng ginawa niya sa iyo nung ikaw ay wala pa sa Kanya, nung ikaw ay hindi pa ligtas. Mga kapatid, kumusta ang puso natin? Huwag hayaan ang puso natin ay gaya ng araw habang nag-e-extend ang oras ay pataas ng pataas at painit ng painit. Mga kapatid, bagkus nawa ang puso natin ay lumamig. At hayaan natin ng Diyos ang siya pong manguna. I hope na nakatulong sa inyo ang ating mensahe tungkol sa benefit of the doubt, mga kapatid.